Hi! Coffee tayo at saka fruits. So ito mga kapamilya, good day po sa ating lahat. Ito isasaysay ko po yung paano o ano ang sino ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo ba mga kapamilya na ang laki po ng tulong ng Panginoon sa akin. Basta mag-repent tayo dahil ako makasalanan akong tao. So since nag-repent ako until now, nag-ingat talaga ako na hindi na magkasala pang muli. So ayun guys, alam nyo guys, yung mga mali ko sa buhay, grabe super. Nung una, since 1999, papuntang 2000, doon po ako nag-start na nabuo yung sarili ko. Na 100% talaga na binigay ko na ng Panginoon yung buhay ko. So since of that mga kapamilya, kahit pa hindi pa ako nag-repent, narinig ko ng Panginoon, nakita ko na o na-feel ko na yung mga tulong niya sa akin. Mula pa noon. Pero since no nag-start ako na binuo ko ang sarili ko na hindi na magkasala pang muli. So alam niyo, grabe ang super po guys ang tulong ng Panginoon. Hindi lang po inano niya ako yung buong buo na tulong na as in nilayo niya ako sa lugar na hindi ako maka-feel ng sakit sa buhay, yung hindi ako mapariwara yung buhay ko. So, transfer niya ako dito sa lugar sa super as in. Dito po at sa kabuo kong mga anak na dala ko dito po sa Norway. So, tinulungan niya ako makapunta dito. At hindi lang ako, pati ang buo kong mga anak. So, ayun guys. So, tapos, hindi lang yun, tinulungan pa yung mga anak ko sa makatapos ng pag-aaral. Naging professional po ang lahat ng mga anak ko. Ang tatlo lang kasi ang mga anak ko. So sila pong lahat. At ngayon, super blessed po ako. Dahil hindi na po, since nga nakatapos sila 5 years ago, yung eldest ko, tapos yung pangalawa ko 4 years ago, yata yun. Tapos yung youngest ko, matagal na din siya nakatapos ng pag-aaral. 4 years ago bago siya nanganak. Bago pa siya nagbuo ng pamilya. So ayun guys, since of that guys, no, mga I think 2018, since of that guys, 2018 nakatapos na yung mga anak ko. 2018 yung isa, 2020 yung isa, 2000 yung dalawa, 2020. Ito, 2019 yata yun. Oo. Tapos, since of that, guys, ni minsan, hindi po sila humingi ng pera sa akin. Kahit 1 piso, kahit 1 kroner o kwarta namin ito sa Norway. Ni minsan po, sila pa po ang tumulong sa akin. Sila pa po ang magbigay sa akin. Lalo-lalo lang yung mga special occasion, like for example, birthday ko, Christmas time, Mother's Day, yung mga ganun. O kahit yung mga normal days lang, basta pupunta sila dito, magbisita, bibigyan talaga nila ako. Mayroon sila mga pasalubong sa akin. Hindi man pera minsan, hindi man iba't ibang klase. At saka guys, alam nyo kung dahil yan sa dahil yan sa Panginoon. Nung dinala ko yung mga anak ko dito sa Norway, maliiliit pa sila. Inano ko na sila, tinitrain ko na sila paano po magmahal sa Panginoon. Marunong po sila magrosaryo, mag-Bible sharing po kami. Yung Biblia, andyan lahat yung yung pangyayari ng Panginoon, yung lahat ng mga words ng Panginoon nandun. So binabasa namin yan, tapos mag-sharing kami after. Kaming 4. Maliliit pa yan. Marunong yan mag-rosary, recite nila yung rosary at saka what you call it, yung 3 o'clock prayer. Yung mga namin, yung divine mercy namin, alam din nila yan. So alam niyo kung ano ang mga ganti ng Panginoon sa kanila o blessing o gift. Yan po, nakatapos ang pag-aaral. Ngayon, wala na silang problema, may sasakyan, may bahay, may pamilya. So ayun guys, so isa lang po ang sinasabi ko palagi sa kanila, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Dahil nasa Panginoon po lahat ng gusto natin sa buhay. Wala po sa ating kapwa-tao. But, sabi ng Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa-tao. So, kaya, ayun guys.
patuloy natin silang mahalin. Kung hindi man natin kaya ang lahat na bigyan, like for example for me, hindi ko kaya lahat bigyan yung humihingi ng tulong sa akin, pero at least, nag-pray ako para po sa kanya. Nakiusap po ako sa Panginoon para po sa kanila. So ayun guys, yun ang nakakasarap na nag-ingat tayo na hindi na magkasala dahil ang Panginoon, marinig mo ang kanyang buses, makikita mo ang kanyang mukha. Yes, sure na sure po yan. Nung year 1999, 2000, pasunod ng 2000, doon ko po nakita o narinig, start po narinig ko ang Panginoon. So until now guys, so nag-ingat ako na hindi siya mawala sa akin. So nag-ingat ako na hindi na magkasala para hindi siya mawala sa akin. So ingat. So ayun guys. So tandaan natin, nasa Panginoon po ang lahat nating gusto sa buhay. Tandaan natin yan. Kung may pagsubok man, may mga problema namang darating, easy lang natin malampasan dahil andyan ang Panginoon. So ayun guys, so God bless po sa ating lahat. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Patuloy tayo. Nasa Panginoon po ang lahat-lahat. Hindi natin kailangan pang magbayad, hindi pa kailangan natin pang sasakay, hindi pa kailangan natin sumigaw o iiyak dahil andyan lang po sa tabi natin ang Panginoon. Call in Jesus' name, o Jesus Christ's name, or Papa God, andyan po sila nakinig kaagad. So ayun, God bless po sa ating lahat. Happy Monday. Bye!